Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pinagsusuntok ni Blake ang pader sa sala mayor. Ramdam niya ang sobrang sakit. Madali lang namang tapusin ang lahat. Ang kailangan niya lang gawin ay piliin si Lucila at talikuran na ng tuluyan si Angela. Pero hindi niya gagawin iyon. Hindi siya aalis kahit na ilang libong beses pa siya nitong itaboy. Sa sofa na siya nakatulog dahil sa pagod na dulot ng paulit-ulit niyang pagsuntok sa pader at pagod na dala ng malalim na sugat sa kanyang puso. Pagising niya ay mabilis na rin siyang naglinis ng katawan at naghanda na sa pagtungo niya kay Angela. Pero ang nadatna niya ay ang matandang nagsasara ng malaking gate. Taranta siyang bumaba ng sasakyan at nilapitan na ang matanda. "Manang, magandang umaga po. Nasaan na po ang mga tao sa loob?" Ang mga kasambahay at trabahador ay kahapon pa pinauwi ni Sir Rowald. Sina Sir Rowald naman at Ma'am Angela ay kaninang madaling araw naman umalis. Tumahip ang dibdib niya sa pag-alsa ng kaba at pangamba sa kanyang sistema. "Saan sila nagpunta, Manang?" "Dinig ko'y babalik na Maynila." "Abay, bakit ba? Kaibigan ka ba ni na Sir at Ma'am?" Takang tanong naman na matanda sa kanya. Pilit siyang nagpapakahinahon, kahit ang totoo ay nanginginig na ang kanyang kalamnan. "Yes, isa akong kaibigan. Nakalimutan po siguro nila na bibisita ako ngayong araw." "Ay naku sir, nakalimutan ka nga siguro. Mukhang nagmamadali sila eh." Kumuyom naman ang kamao niya. "You can't run away from me, Angela." Sa loob-loob niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang koneksyon niya sa Maynila para sa flight niya at going to Manila. Pinasiban niya ang kotse patungong airport. Sinalubong agad siya ng kulang-kulang 5 attendants pagdating niya sa airport at inasistihan paakyat ng eroplano. Siya lang ang pasahero dahil nagbayad siya ng malaking halaga para maging posible ang flight schedule na iyon. Ang mga upuan ay binayaran ng doble sa regular na presyo at wala siyang pakialam. Ilang ulit niyang nasuklay ang mahahabang daliri sa kanyang magulong buhok. Puno ng tensyon ang kanyang katawan. Tumayo siya at lumapit sa isang attendant. "Matagal pa ba?" he asked. Pakiramdam niya ay napakabagal ng oras. Paano kung biglang nagpakasal sa huwes ni Rowald at Angela? God, pinagsalikop niya ang magkabilang kamay para kahit kaunti ay maibsan ang kaba niya. Paglapag nila sa Maynila ay hindi naman niya malaman kung ano ang dapat gawin. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang dalaga. Nawala siya, oo, at hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. "Blake?" Sambit ng kung sino sa pangalan niya. Si Attorney Anthony Landicho ang nilingunan niya. He's a famous lawyer and a very good friend of Gray, the hotel magnate. "Hey, are you okay?" Tanong nito. Yes, I'm good." Wala sa loob na tinalikuran na lang basta niya ang abogado. Natakang-taka sa anyo niya. For sure, he must have looked like someone who's going through hell. Wala na siyang oras makipag-usap kay Anthony. Umalis na siya. Pinuntahan niya ang bahay ni Rowald. Pero sabi ng gwardya ay wala raw tao sa bahay na ito. Tumungo na lang siya sa Dinero Corporation. Nagulat pa ang kanyang sekretarya nang bigla na lamang siyang dumating. Exhausted. He walked into his office. Nang akmang lalapitan siya ng kanyang sekretarya, ay itinaas niya ang kamay para iparating dito na huwag siya nitong lalapitan. Ibinagsak niya ang pagal na katawan paupo sa high leather chair. "Where are you, Angela?" Puno ng pagod na tanong niya sa kawalan. Tumunog ang kanyang cellphone. He glanced at the screen. The caller was Lucila. Hindi niya pinapansin iyon. Nang muling tumunog ang kanyang aparato,
ay pangalan naman ni Rowald ang rumihistro sa screen. Rowald, saan mo dinala? Tantanan niyo na ang panggugulo kay Angela, pwede ba? Wala na ba kayong alam gawin ng girlfriend mo, kundi ang pahirapan si Angela? Halos sumisigaw na si Rowald sa kabilang linya. Nalito naman siya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit si Rowald. Nalaman ba nito ang tungkol sa nangyari sa hardin? I'm not sorry about that what I did. Tukoy niya sa ginawang paghalik sa dalaga. Napamura naman si Rowald. Ni hindi ka malang nagsisi. Sige, kami ninyo lahat ang mga properties na pag-aari ng mga Colorado. Tandaan nyo, gagawin ko ang lahat para maibalik kay Angela ang lahat ng kinuha nyo sa kanya. Pagkasabi niyon ay ibinagsak na nito ang telepono. Isang maras na mura ang pinakawalan niya. Obviously, hindi ang nangyari sa hardin ang tinutukoy ni Rowald. Mukhang wala pa rin itong alam tungkol sa pangyayaring iyon. Wala siyang maintindihan sa lahat ng mga sinasabi ng lalaki. Muling tumunog ang kanyang telepono. Still confused, he answered the call. Blake? Lucila? I'm sure tinawagan ka na ni Rowald. Oo, ginawa niya at hindi ko maintindihan. Ang mga ari-arian, mga negosyo at legal na mga ari-arian ng mga Colorado ay pagmamay-ari ko na. Diretsyong saad ni Lucila. Hindi malang ito pumiyok. Napatuwid siya kasabay ng pagsasalubong ng kanyang mga kilay. Did I hear you right? Yes. Ang pera na ibinigay sa akin ng mga magulang mo ay sapat na para marating ko ang lugar na para sa inyo. Siyempre pinaghirapan ko rin ang pera at estado ko ngayon. You see, when I forced to accept the money for my operation, naisip ko na nakakaawa pala kung wala ka talagang pera. Aasa ka na lang sa ibibigay ng iba. Kailangan pala minsan may isuko at isakripisyo ka para lang mabuhay. Sabi ko sa sarili ko, kapag naging matagumpay ang operasyon, gagawin ko ang lahat para magkapera at yumaman. Nasapo niya ang sentido na biglang kumirot sa narinig. Kaya ba ginawa mo ito? Para iparamdam kay Angela ang sama ng loob na dinanas mo? Nagbugas siya ng hangin. Tell me why I shouldn't curse you right now, Lucila. Binibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Madiin niyang sambit. Naniningas ang galit sa dibdib niya. Dahil inagaw ka niya sa akin. Alam mong hindi, Lucila. Hindi niya ako inagaw sa'yo. Nagpakawala ito ng mapaklang tawa. Ano pala? Ikaw ang kusang nagkagusto sa kanya? Yes. Gusto mo ba talagang marinig? Oo. Ako ang kusa na nagkagusto sa kanya. I fell in love with her when she didn't want me anymore. Kaya wala siyang inagaw sa iyo, Lucila. Ako ang nagsumiksik sa sarili ko sa kanya. I want her back because I love her. Mahabang buntong hininga ang nanula sa labi ni Lucila. Masakit marinig, Blake. Dahil mahal pa rin kita. Yes. My initial intention was to make her suffer. Dahil iyon ang ginawa niya sa mga babaeng lumalapit sa iyo noon. Dahil hindi niya nirerespeto ang relasyon natin noon. At dahil siya ang gusto ng mga magulang mo para sa iyo. I wanted to act the part of her a darkness, but I can't. The role does not make me happy. So I'm giving you up, Blake. Ramdam ang pait at hapdi sa tinig ni Lucila. Pero ang pait at hapdi ay may kasamang katatagan. Anong ibig mong sabihin? Nang mamatay ang mga magulang ni Angela, ay napabayaan niya ng mga negosyo nila. Naiwan sa mga mapagkakatiwalang tao ng mga Colorado ang pamamahala at pagpapatakbo nito. Pero lumubog din ang mga iyon. Nasa sirkulasyon na ako ng negosyo noon. Binili ko ang mga kumpanya nila. Kalaunan ay pati ang lupain nila sa Santo Cristo at dito sa Maynila. Hindi ko alam kung paanong may consent ni Angela ang mga dokumento. Siguro ay naluko siya ng mga sumalo sa pagpapatakbo ng mga negosyo nila. Pero legal nang nakapangalan sa akin ang lahat ng iyon. No, Blake. Listen. I'm willing to sell everything to you. Only to you. She can reclaim the house, the businesses, everything.
kung pumayag siyang pakasalan ka. Nagulumihan siya sa sinabi ni Lucila. Hindi niya masabi kung seryoso ito o pinaglalaruan ang emosyon niya. Seryoso ako, Blake. Bakit mong gustong magpakasal kami? Dahil iyon ang kasunduan ng mga magulang nyo, hindi ba? And didn't you hear what I said a while ago? Sabi ko isinusuko na kita. I want you to be happy. Blake, salamat dahil alam kong minahal mo ako noon ng totoo. Totoong naging masaya ako. Lucila, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ituloy na ninyo ang kasunduan. Napakatagal na dapat ninyong natali ang isa't isa. Tama na ang paglalaro ng patentero. Magpakasal na kayo. Kanina pa nakamasid si Blake kay Angela na nasa dulong bahagi ng coffee shop. Mag-iisang oras na roon ang dalaga at nakatitig lang sa wala ng laman nitong tasa. Alam ni Blake na malalim ang iniisip nito. Gusto niya itong lapitan pero ayaw niyang guluhin ang pananahimik at pagnilay-nilay nito. Lalo na't alam niyang namomroblema ito tungkol sa mga negosyo at propiedad ng pamilya nito. Sumulyap siya sa labas ng bintana. Madilim na. Nang sipati naman niya ang oras sa kanyang relo, ay natanto niyang 5 minuto na lang at 6:00 na ng gabi. Mukhang uulan pa nga ito. Hindi niya alam kung bakit hindi nito kasama si Rowald. Gayong ngayon ito higit na kailangan ng dalaga. Itinaas niya ang kamay sa serbidor na mabilis namang lumapit sa kanya. Pakidalhan ng kape ang customer na iyon. Turo niya kay Angela. At huwag mong sasabihin na galing sa akin. Sabihin mo na lang na galing sa inyo. Naguluhan naman ang serbidor at tatanggi sana ito. Pero inabutan niya ito ng malaking tip. And please, add 1 slice of cake. Napabuntong hininga siya at nag-aalalang minasdan ang dalaga. Natagusan pa rin ang tingin sa tasa nito. Nang lumapit ang serbidor kay Angela, ay nagulat pa ito. Umiling ito ng ilapag ng lalaki ang kape at plateto ng cake. Pero nang sabihin ng serbidor na kusang ibinigay ang mga iyon ng shop, para rito ay napilitan na rin itong tanggapin ang kape at cake. Marahan na pinanood ni Blake ang mabagal na pagkain nito. Kung hindi siguro ito nahiya sa shop, ay hindi nito kakainin ang cake. Halos dulo na lang ng kutsarita ang nilalagyan ng cake na mabagal pa nitong isinusubo. Mabigat siya na pabuntong hininga. Nahihirapan din siya para rito. Gusto niyang bilhin na lamang kay Lucila ang mga ari-arian ng mga magulang ni Angela at ibigay na rito ang lahat. Pero ang sabi ni Lucila, ibebenta lang nito ang lahat sa kanya kung magpapakasal sila ni Angela. Nang matapos kumain ng dalaga ay tahimik lang itong lumabas ng coffee shop. Mabagal itong naglalakad sa sidewalk. Tahimik niyang sinusundan ito. Alam niyang hindi nito gugustuhin makita siya. But he wanted to make sure na safe ito. Bahala na magmukha siyang stalker sa ginagawa niya. Biglang kumulog ng malakas. Napatingin agad siya sa dalaga na napaigtad. Nakuyom niya ang mga kamay. Gusto niyang takbuhin ito at ikulong sa kanyang mga bisig at iparamdam dito na ligtas ito sa piling niya. Nang tumingala siya sa kalangitan ay sinulubong siya ng mga munting patak ng ulan. Hindi pa man siya nakakahuma ay bumagsak na ang makapal na ulan. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya naisip na huwag magpakita kay Angela. Lalo na at mukhang wala itong planong sumilong at nagpaulan lang. Inilang hakbang niya lang ang distansya niya sa dalaga at niyakap ito. Nagulat siya na mapansing umiiyak pala ito. Mabilis niyang inakay ito papasok sa kanyang sasakyan. Ibinalot niya agad dito ang coat niya. Hindi na siya nag-isip at dinala niya sa kanyang condo unit ang dalaga. Wala siyang intensyon hinding maganda dito. Gusto niya lang na makaligo ito at makapagbihis ng tuyong damit para hindi ito magkasakit. Ihahanda ko ang gamit na pwede mong gamitin. May mga extra shirts naman ako rito na hindi ko pa nagagamit. Pwede ka muna mag-shower. Timplahin mo na lang ang temperatura ng tubig para hindi ka lamigin. Papasok na sana siya sa kwarto niya nang ibuka nito ang bibig niya. Bakit mo ginagawa ito, Blake? Bakit lapit ka ng lapit sa akin? Malamig nitong tanong.
Nilingon niya ang dalaga at tumingin sa mga mata nitong matalim na nakatitig sa kanya. This isn't the right time to talk about that, Angela. Alam kong pagod ka at nabasa ka pa ng ulan. Mag-shower ka na muna. Tapos ay magpahinga na. Isa lang ang kwarto rito. Ikaw na ang gumamit. Dito lang ako sa sofa sa labas. Ngumiti na mapakla naman si Angela. Hindi na kita mahal. Alam mo ba yun? Kaya kahit na maging mabait ka pa sa akin ngayon, ay wala na ring saysay iyon. Nanginginig ito. Angela. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at pinunasan ang buhok nito. Tigilan mo na ito, Blake. Hinila nito ang tuwalya mula sa kanya at inihagi sa isang tabi. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang katawan ko ba? Nang uuyam nitong tanong. Sumeryoso siya at hinawakan sa magkabilang balikat ang dalaga. Calm down, please. I just want you to rest well tonight. Wala akong gagawin kahit na ano sa'yo. Maniwala ka. Kahit na maghubad pa ako sa harapan mo, Blake, wala kang gagawin? Pagkatapos ay walang abog nitong hinubad ang suot na bestida nito. Angela, this is not what I want. Hindi kita dinala rito para sa bagay na yan. Naiintindihan mo ba? Napoprostrate na sabi niya sa sarili dahil hindi niya alam kung paano papakakalmahin si Angela. Talaga? Bakit ba sunod na sunod ka sa akin? Sa coffee shop? Sa sidewalk? Akala mo ba talaga hindi ko nararamdaman ang presensya mo? I have known you all my life, Blake. Alam ko kung ano ang pabango mo. Nararamdaman ko kung nakatingin ka sa akin. Alam ko ang lahat. Ramdam ko ang lahat, Blake. Napahugot siya ng hangin at pinuno ang kanyang dibdib. Alam mo rin ba kung gaano kita kamahal ngayon, Angela? Ang sakit sa mga mata nito ay malinaw na makikita. May bahid ng pait ang boses niya dahil hindi niya alam kung may pag-asa pa ba na makuha muli ang puso nito para sa kanya. Mahal? Mariing hinubad nito ang suot na bra. Pati ang kahuli-hulihang nagkukubli sa sagradong bahagi ng katawan nito ay tuluyan na rin itong hinubad. Kinuha niya ang tuwalya at tinangkang ibalot iyon sa kahubdan nito. Pero umatras lang ang dalaga. Mahal mo ako, hindi ba? Pwes, angkinin mo ako. Angkinin mo ako, Blake. Hindi, Angela. Hindi niya napaghandaan ang biglang pagpulupot ng mga braso nito sa leeg niya at ang pagdamping mainit itong labi sa kanyang mga labi. Hindi ba ito ang gusto mong mangyari sa ospital at sa hardin? You wanted to touch me, didn't you? This is what you want, Blake. Ito ang gusto mo. Hindi. Muli siya nitong hinalikan. Nagmamadali ang kamay nitong hubarin ang damit niya. Then siya unbuttoned his pants. Itinulak siya nito sa pader at mainit na sinalubong ang apoy sa kanyang mga mata. Napilit niyang pinapatay. Pero binubuhay ni Angela. You want me, Blake? Don't fight it. Admit it. You want to be inside me again? Gawin mo. Pagkasabi niyon ay tumingkayad ito at mainit na sinakop ang mga labi niya. Ayaw niyang gawin ito. Pero ayaw ng katawan niyang biguin si Angela. Hindi siya ang tipo na mabilis mapukaw ang pagnanasa sa katawan. Pero iba kapag si Angela. Totoong wala sa plano niya ang may mangyari sa kanila ngayong gabi. Hindi niya alam kung bakit nauwi sila sa mainit na tagpong iyon. Angela, hawakan mo ako, Blake. Angkinin mo ako. Hinila siya nito papasok ng kwarto at itinulak sa kama. Umibabaw ito sa kanya at sinakop uli ang mga labi niya. Tinugon na niya ng mapusok nitong mga halik. Humawak sa likod ng ulo nito ang kamay niya at inanggulo ang mukha para mapalalim palalo ang halik. Pumasok ang dila niya sa loob ng bibig nito at agad niyang nalasahan ang pamilyar na sarap nang sipsipin niya ang dila nito. Umikot siya para ang dalaga naman ngayon ang nasa ilalim niya. Nakatingin ito sa kanya. Matiim niya ring sinalubong ang mga titik nito. I love you. Bilisan mo na, Blake. Putol nito sa sasabihin niya at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kanya. Ibabalik kita sa akin, Angela.
Gumapang sa leeg nito ang mga labi niya at bumaba pa sa dibdib nito. Pinisil ng isang kamay nito ang kanyang dibdib bago isara ng kanyang bibig ang kanyang nipple at simulang sipsipin iyon. Ganoon din ang ginawa niya sa kabilang suso nito. Siya ay sumamba at nasiyahan sa kahangahangang pamamaga ng kanyang katawan bago ang kanyang tuhod ay hiniwalay ang kanyang mga binti. Sadya pero marahan niyang ikinaski sa mga hita nito ang pantalon niya na nagpapaliyad sa katawan ng dalaga. At this point, she was so hard na to touch her. So he touched her dampness. Bumaba siya sa pagitan ng mga hita nito at hinalikan ang bahaging iyon. The fluid secreted by her body tasted sweet, so sweet, and he didn't want to stop. Kahit na walang tigil na ang pag-ungol ni Angela. He enjoyed eating her. He watched her come again and again. Nang hindi na niya kayang tiisin ang sariling pangangailangan, ay hinubad na niya ang pantalon at brief niya. Blake, paungol nitong sambit sa pangalan niya. Sabay pa silang napaungol. Ang init nito ay nagpapabaliw sa kanya. He pulled out, then pushed back in. Paulit-ulit, nakakabaliw ang sarap at saya na nararamdaman niya sa pakikipagniig niya kay Angela. Hiling niya sana'y wala ng katapusan ang oras na nasa piling niya ito. Dahil ito ang nagpapasaya sa kanya. Napapasaya siya nito dahil mahal niya talaga ang dalaga. Their movement intensified. Humigpit ang pagkakahawak niya kay Angela. Pull out, Blake. Don't you dare come inside me. Kung siya ang masusunod ay sa loob nito niya gustong iputok lahat. Pero nirerespeto niya ang desisyon nito. So he withdrew and squirted her semen outside. Gumuhit ang kuntintong ngiti sa mga labi niya at akmang yayakapin niya ang dalaga. Pero bigla na lang itong tumayo. Nagtataka siya at kaagad na namuo ang kaba sa kanyang dibdib. Anong problema, Angela? Ibinalik na nito ang malamig na ekspresyon sa mukha nito. Puno ng pang-uuyam ang ngiti nito nang bumaling sa kanya. I don't want your disgusting semen inside me. Ayokong mabuntis mo ako. No, you Blake. Hindi ikaw ang gusto kong maging ama ng mga magiging anak ko. Natigilan naman siya. Halos kapareho iyon ng mga katagang ibinato niya rito noon. Ngayong alam na niya kung gaano kasakit ang nararamdaman nito. Nang sabihin niya ang mga iyon dito noon, parang mapupunit ang puso niya. Ngumisi ito sa kanya. That's your punishment, Blake. Sinundan mo ako kanina. And I hate for you will never fade. Kahit gaano pa katagal, you are evil, Blake. And people like you don't deserve love. Ang dapat sa'yo mabuhay na mag-isa at malungkot. Basura. Ganun ang tingin ni Blake sa sarili niya. Pero alam niyang tama lang sa kanya iyon. Nasaktan niya ng husto si Angela. Ang mga katagang ibinabato nito sa kanya ay ang parehong mga salitang ginamit niya rito noon. He was cruel, yes. Kung maibabalik niya lang ang nakaraan, ay babaguhin niya ang paraan ng pagtrato niya kay Angela noon. She did not deserve to be treated that way. Hindi ito karapat-dapat sa sakit na ibinigay niya dito noon. Ilang linggo niyang nilunod sa alkohol ang sarili niya. Hindi na niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung paano pa mababawi ang puso ng dalaga. May pag-asa pa ba? O umaasa lang siya sa kahilingang imposible na hindi niya makamtan. Nasa bar siya ngayon. Tahimik na umiinom at nilulubog ang sarili sa lungkot. Nagkita na naman tayo. Sambit naman ni Attorney Anthony na nakaupo sa stool katabi niya. Nakaharap sa counter. Suminyas ito sa serbidor bago bumaling sa kanya. Wala ka bang trabaho, Blake? I asked around. And you know what they call you? The no-show CEO. Si Anthony, bukod sa isang matagumpay na abogado, ay kinilala rin bilang isa sa pinakamatagumpay at magaling na negosyante sa buong mundo. We are not exactly friends, Attorney Landicho. So don't try to communicate with me. Oo nga at nag-iisa lang ang sosyedad na ginagalawan natin.
pero hindi tayo malapit sa isa't isa. Bakit hindi si Kelton ang kausapin mo? Kayo naman ang magkaibigan, hindi ba? Maikling tumawa naman ang abogado. Sa kabila ng ipinapakita niyang kagaspangan, ay hindi nagbago ang maaliwalas na ekspresyon sa mukha nito. May asawa na si Kelton, isa pa. Palagi na lang tayong pinagtatagpo sa iisang lugar. What if I sent to you to help you? Ngumisi naman ito. Natutuwa kasi ako sa iyo. Nakikita ko si Kelton sa mga kilos at pinagdadaanan mo ngayon. Ganyan-ganyan din ang hitsura niya noong namumroblema siya kay Violet. Kilala mo ba si Violet? Ang albularya niya? Noong una natatakot ako sa kanya. Akala ko kukulamin niya ako. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. You don't know a thing about me, so fuck off. Inisanlagok lang ni Anthony ang kulay kahil na likido sa basong inilapag ng serbedor sa harapan niya. Siguro, pero may alam ako tungkol kay Angela Colorado. Bakit kilala mo si Angela? Sinabi sa akin ng isang kaibigan sa isang law firm na ang isang Rowald ay humihingi ng legal na payo kung paano pipigilan ng isang tao na lumapit sa kanyang nobya. Natameme naman siya, kasabay ng pagpulso ng ugat sa kanyang sentido dahil sa biglang pag-iinit ng kanyang ulo. Talagang nakahanda si Rowald na gawin ang lahat para lang hindi niya maagaw si Angela. Alam ba nitong may nangyari ulit sa kanila ng dalaga? Napapailing si Anthony habang iniinom ang alak. Ngayon alam ko na, baka nga naman maagaw pa sa kanya si Angela. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit napaaga ang petsa ng kasal nila. Ano? They were getting married tonight. Hindi ka ba imbitado? Napakunot ang gilid ng kanyang bibig sa isang pilyong ngiti. Nasuspende sa ere ang akma niyang pag-inom ng alak. Marahas siyang napatingin sa abogado at kiniwalyuhan ito. Hindi magandang biro yan, Anthony. Hinawi lang nito ang kamay niya at tipid uling ngumiti sa kanya. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Kung iniisip mo na joke lang ito, din bahala ka. You have 2 hours left before the wedding. Tumingin ito sa relo. 4:00 na ngayon. Nangangalit ang mga ngipin niya. Nasaan si Angela? Nagkibit balikat naman ang lalaki. I don't know. Nasaan siya? Pasigaw niyang tanong. Kalmado lang siyang tinitigan sa mga mata ni Anthony. Sa kasininyasang lumapit siya dito. Parang utu-utu na tumalima naman siya. Tinapik nito ang balikat niya at hinila siya papalapit, sabay bulong ng pangalan ng hotel sa tainga niya. Mabilis na siyang tumakbo. Wala na siyang pakialam kung bakit biglang naging mahalagang parte ng buhay niya si Anthony. Magpapasalamat na lamang siya. Hindi pa huli ang lahat para sa kanya.